3 taon ko nang kasama si Guiyunshen. Ngayon, desisyon kong iwan siya. Pumayag akong mag-aral sa abroad. Wei, buti naman at naisip mo rin yan. Maghanda ka sa susunod na mga linggo. Sa loob ng 1 buwan, magkakasama na tayo, pamilya sa ibang bansa. CJ. Ang pag-alis ko sa kanya, hindi basta-bastang desisyon. Yunshen, tapos ka na ba maligo? Bilisan mo, lalamig na ang pagkain. Yunshen, kung hindi kita makita, sa airport bago mag 8:00, wala ka ng takas. Dahil sa puso niya, alam ko na ang totoo. Maaga dumating ang flight. Simulat sa pool, nagkunwari lang siya. Yunshen, nasa airport ka na ba? Puro pagkukunwari lang ang alam niya. Yunshen, nandyan ka na ba sa airport? Si Meng Qingli pa rin, babaeng kasama niya simula pagkabata. Yunshen, handa na ang hapunan. Gutom na gutom ka na siguro. Hindi na, may trabaho pa ako sa opisina. Kain na kayo nang wala ako. Ano to? Ang importante. Hindi ka na makakain. Sa susunod na lang. Guiyunshen. Sa lahat ng mga taon, hindi kita tinanong, bakit mo pa ako pinili noon? May trabaho talaga ako sa opisina ngayon. Mahina sikmura mo, mainit-init pa to. Magpakabait ka, aalis na ako. Gaano ka mahal ni Guiyunshen si Meng Qingli? Hindi ko alam. Pero siguradong sigurado ako. Hindi niya ako mahal. Habang ako, mula simula hanggang katapusan, panggaya lang ako kay Meng Qingli. Guiyunshen. Ayaw ko nang maging gamit, at ayoko nang maghintay sa lalaking nakatali pa rin sa una niyang pag-ibig. Oras na para umalis. Kaya, pakakawalan na kita. Desidido na ako na magpakalayo. Ang kwento ni Yunshen at ako ay nagsimula noong freshman. Speech 4 na taon nakalipas. Marami ang nahumaling sa kanya. Ako'y laging nagpipigil. Hanggang sa araw na iyon. Ingat sa paghakbang. Bigla kong nakuhang magpakalakas. Guiyunshen. Gusto kita. Salamat. Pasensya na. Okay lang. Paano siya ng ahas, ni hindi nga tipo ni Go ang reyna ng campus? Bakit siya pa? Ang pagkatanggihang inaasahan ko, hindi ako nagpadala. Ang tagal mo na akong sinusundan. Wala ka bang sasabihin? Kung sasabihin ko, papayag ka ba? Paano malalaman kung di mo sasabihin? Ang simula ng pag-ibig ay laging maganda. Bakit gising ka pa?
Naghihintay ako sa'yo. Di mo ba nakita mensahe ko? Abala ako, di ko napansin. Maaga pala, dapat matulog ka na. Kaya pag nagwakas, laging may pagsisisi. Guyonshen. Walang anuman. Maaga kang matulog. Bakit ka bumili ng countdown calendar? Huling araw na, may mahalagang mangyayari ba? Matagal ko na itong naitab. May mga bagay akong kailangang asikasuhin pagdating ng panahon. Parang paalala lang sa araw-araw. Nangako ka noong nakaraang linggo. Nalalabas tayo ngayon. May biglaan sa trabaho, hindi ako makakasama. Sa susunod na lang, ha? Kapag hindi na ako masyadong busy sa susunod na buwan, sasamahan kita kahit saan mo gustong pumunta. Magpahinga ka na lang muna sa bahay ngayon. Magdadala ako ng mango cake pag uwi ko. Guyonshen. Wala na tayong susunod na buwan. Ang tagal ko na rito. Dapat ko nang ibalik sa dati. Ang lahat bago ako umalis. Maganda, di ba? Maingat ko itong pinili. Huwag mo itong itapon. Matagal na yan. Ang cute, matagal na yan. Magkapares na basong hindi man lang nagamit. Siyempre, dapat magkapareho ang gamit ng pamilya. Yung frame na binili ko para sa family photo natin. Yunshen, kailan ba tayo magkakaroon ng picture na magkasama? Hoy, By way, sobrang lasing si Yunshen. Pwede mo ba siyang sunduin? CJ, ipadala mo sa akin ang address. Ikaw, kumusta? Ako ang kasintahan ni Guyonshen, Zhu Beiwei. Yunshen, gising na. Nandito na ang kasintahan mo. Ikaw pala talaga ang kasintahan ko. Yunshen, heto. Inumin mo itong pang-alis ng hangover. Wiwi. Nagkamali lang ako ng tao kanina. Alam ko na. Umuwi muna tayo. Bakit kayo aalis agad? Natalo ka sa laro. Kanina, pangit tingnan na aalis ka ngayon. Nahuli rin namin kayo ngayon. Alam mo ang rules, tanggapin ang pagkatalo. Pakita mo sa amin ang contact list mo. Sino nakapin mo sa WeChat? Saka ka namin pakakawalan. Anong interesante doon? Nakapin sa taas ang kasintahan ni Yunshen. Paano naging si Qingli? Paano naging si Qingli? Maglaro ka muna. Pupunta muna ako sa siret. By way, gusto mo bang tingnan siya? Bakit mo ko sinadya nitong ipahiya? Yunshen, ilang taon mo nang gusto si Qingli? Alam na ng lahat, tinutulungan lang kita. Hindi pa alam ng kasintahan mo. Ang tungkol dito, hindi rin patas para sa kanya. Pagkalaman niya ang totoo, aalis din siya ng kusa. Ako na ang bahala dito. Huwag ka nang makialam.
Wei, kamusta ang pagpapak mo dyan? Malapit nang matapos, ma. Pwede na akong umalis kahit kailan. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Wala lang. May paligsahan si Goer sa ilang araw. Baka umalis ako ng ilang araw. Naiintindihan ko. Umuwi ka na. Sa 3 taon kong paghabol sa pag-ibig. Ayokong maging talunan na iiwanan lang. Magpapakita na lang ako ng dignidad. Aalis ng tahimik na hindi niya namamalayan. Sa huli, kahit magpaalam man ako o hindi, wala naman siyang pakialam. Yun Shen. By way, magkasama kaming lumaki ni Yun Shen, yung nakapin na chat noong high school pa. Hindi ko na nabago sa mga nagdaang taon. Alam ko, Mabuti naman. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Umuwi ka na. Malamig, baka magkasakit ka. Sige, by way. Polem. Ethed, paalam. Wiwi, Huwag mong dibdibin ang nangyari ngayong araw na ito. Marami bang nawawala sa bahay? itinapon ko na ang mga kalat. Sa gabal lang sa espasyo. Wiwi, tungkol sa nangyari kanina. Alam ko na. Naipaliwanag na ni Miss Ming ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Di ba't sabi mo dati, gusto mong maglakad sa park? Pero masama ang panahon. Maghanap tayo ng oras para lumabas. Huwag kang malungkot ha. Ito ang unang pagkakataon na si Guyon Shen. Nagpakita ng malasakit sa nararamdaman ko. Pero, Guyon Shen, hindi talaga ako galit. Masyado kang masunurin itong huli. Sobra kang ang uminom kanina. Dapat magpahinga ka na. Parang may kakaiba. Akong nararamdaman. Wei, nasa Amerika na si Mama. Pagkatapos dito, aalis na tayo. Anong tinitingnan mo? Wala lang. Ano ng problema? Nitong huli, may tinatago ka ba sa akin? Wala naman. Gusto niyo bang magpa-picture? CJ, Guyon Shen. Ito marahil ang unang litrato natin sa loob ng 3 taon. meron tayong bakanting frame sa bahay. Dito natin ilalagay itong larawan. Pakingitian naman po. Hoy, ano nang meron? Malapit lang si Kingsley, may nangyari. Kailangan kong puntahan. Mukhang bago ako umalis. Wala man lang. Kaming litrato. Kuya, pasensya na. Gusto niyo pa bang magpalitrato? Huwag na. Salamat. Sigurado ka bang nandito siya? Pwede mo ba akong tulungan dito? Yun Shen. Huwag kang mag-alala, natatakot lang talaga ako, kaya gusto ko nang umalis kaagad dito. Kung takot ka, huwag ka nang babalik. Umalis na tayo ngayon din. Huwag kang mag-akala ng mali.
Mahiyain lang talaga siya. Ako ang takot sa kanya. Ha? Kailangan ko nang umalis dito. Hindi na ako babalik pa. Alis na tayo. Kaya palaging ako ang naiiwan. Sa huli. Hindi ba? Paano naman si Baiwei? Kaya ba niyang mag-isa? Paano siya makakalabas? Paano kagaya ko siya? Kumakapit na lang sa kahit sino. Hindi siya ganoon. Ganoon ka ba kasigurado? Mahal na mahal niya ako. Ako lang ang nakikita niya. Kaya hindi niya gagawin yan. Alam pala niyang lahat. Alam niyang sobra ang pagmamahal ko. Kaya siya padalos-dalos. Baiwei, paano ka nakalabas? Madali lang. Itigil mo lang ang laro, makakalabas ka na agad. Baiwei, huwag mong isiping masama. Noong bata kami ni Yunshen, magkasama sa laro, palagi kaming magkalapit. Pambata lang ang mga biro noon. Hindi dapat seryosohin. Ako, Ano ng problema? nasaktan yata ang binti ko kanina. Dadalhin kita sa ospital. Wei, umuwi ka muna mag-isa. Aalis na ako. Sa huli, Guyonshen, nasa tabi ka pa rin ng iba. Yunshen, saan ka pumunta? Gumaling na ba ang binti ni Qingli? Ayaw pa rin niyang uminom ng gamot. Pwede bang pumunta ka agad sa ospital para kausapin siya? Naiintindihan ko. Birthday mo ngayon. Ito lang ba ang hapunan natin? Sino ang tumawag sa'yo? Kung may mga dapat kang gawin, mauna ka na at asikasuhin mo muna. Samahan kita hanggang sa matapos ang hiling mo, saka ako alis. Sana makuha ni Guyonshen ang lahat ng hinihiling niya. At manatili sa taong mahal niya. Anong klaseng hiling yon? Hindi ba't kasama na kita? Guyonshen, malapit nang matapos ang oras. Wei, parang ang daming nawawala sa bahay. Tinapon ko na ang mga bagay na hindi natin kailangan. Babalik ako agad para tapusin ang pagdiriwang ng birthday mo. Guyonshen, sa totoo lang, Anong sinabi mo? wala lang. Mag-ingat sa pagmamaneho. Sa totoo lang, ako'y allergic sa mangga. Katunayan, ito ang huling araw nating magkasama. Guyonshen, salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong 3 taon. Simula ngayon, malaya ka na. Guyonshen, hiwalayan na tayo. Wei, bakit ang dilim dito? Bakit di mo sinindihan ang ilaw? Hindi pa siya umuwi, di ba? Hindi naman talaga nagpupuyat si Wei. Ano nang nangyayari sa kanya ngayong gabi? Paano nangyari yon? Nag-impake na si Wei at lumipat na ng tirahan.
naghiwalay na kami. Hello. Ang numerong itinawag mo ay hindi maabot sa kasalukuyan. Subukan mong muli mamaya. Ibinlock nga niya ako. Hoy, nasaan si Yunshen? Tara, siya tayo. May balita ka ba kay Zubeiwei? Nandito siya sa akin. Punta ka na dito. Matagal na tayong hindi nagkita. Tagay. Yunshen, halika rito. Masaya ang lahat sa inuman. Nasaan si Zubeiwei? Sino si Zhou Baiwei? Di mo ba sinabing kasama mo si Zubeiwei? Nasaan siya? Anong problema mo? Nag-aaway na naman ba kayo? Hindi naman malaking bagay. Alam mo kung gaano ka gusto ni Zhou Baiwei. Di mo ba naiintindihan yon? Baka nagalit lang sa laro o anuman. Kausapin mo na lang siya mamaya. Babalik din yan. Tama siya, sa ugali ni Beiwei, hindi siya basta-basta alis. Ang paghihiwalay ay siguro dahil lang may nagpagalit sa kanya, nagpadalos-dalos siya. Hoy Baiwei, Food, BJHG. Ano nangyari sa inyo ni Yunshen? Di ba niya sinabi sa hiwalay na kami? Naghiwalay na kayo? Imposible. Sino nag-umpisa? Ako. May iba pa ba? GA Plus, tingnan nyo bagong post ni Zhou Baiwei. Salamat sa pagmamalasakit. Ami payapang naghiwalay. Baiwei, nakita mo ba ang campus forum? Pinag-uusapan ng lahat ang paghihiwalay ninyo ni Guiyunshen. Nagdidiwang silang iniwan ka ni Guiyunshen. Ganoon na ba ako kahabag-habag? Bakit iniisip ng lahat na ako'y iniwan ni Guiyunshen? Nasilaw lang sila sa pagiging campus heartthrob niya. Di nila nakikita ang galing mo. Marami namang gwapo sa mundo. Huwag kang malungkot. Hanap tayo ng mas pogi pa. Hindi ako malungkot. Ako ang umayaw kay Guiyunshen. Sige, aalis na ako. Kailangan kong mag-impake. Usap tayo ulit. Kailangan mo ba ng tulong? Naghiwalay na talaga sila. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Kahit sobrang busy niya dati, sinasagot niya lagi ang tawag ko. Tawagan si Baiwei. Hoy, Baiwei. Narinig kong naghiwalay kayo ni Yunshen. Bakit? Nag-aaral ako sa abroad. Napagod na ako sa long distance. Ayoko na ituloy kaya pinutol na namin. Kung naghiwalay na kayo, di ba't na lang ni Guiyunshen na manatili sa tabi ko? Di ko na kailangang paghiwalayin pa sila. Sa totoo lang, akala ko okay kayo. Sayang naman at naghiwalay kayo. Naiintindihan kita. Kasi yung ugali ni Yunshen ay mahirap talaga pakisamahan. Bukod sa amin, mga batang kaibigan niya. Wala siyang malalapit na iba. Ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraan. Sana maganda ang pag-aaral mo. Salamat. Kung wala na siya sa eksena, di ko na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Guiyunshen. Talagang seryoso siya. Gusto na talaga niyang makipaghiwalay. Yunshen, okay ka lang ba? Okay lang ako, okay lang. Mas mabuti pa nga kung maghiwalay sila. Kasi nga, gusto ni Yunshen si Qingli. Alam ni Zhou Baiwei kung kailan aatras. Para magkatuluyan sina Yunshen at Qingli. Sigurado ka bang okay siya? Ano nang gagawin natin? Sige, tatawagan ko si Qingli. Papuntahin natin siya para kausapin. Oo, sunduin na natin si Qingli. Nandito na si Qingli. Kausapin mo si Yunshen, pahintuin mo sa kung magpapatuloy siya, mapupunta siya sa ospital. Basta hatakin nyo na lang siya palabas. Wala sa inyong makakapagpatahan sa kanya. Paano ko siya mapakikinggan? Hindi naman siya nakikinig sa akin.
Huwag kang mahiya. Sa lahat ng kaibigan natin, ikaw ang pinakakinikinig ni Yunshen. Kahit anong sabihin mo, sumusunod siya. Sige, gets ko na. Subukan ko na lang. Yunshen, tumigil ka na. Umuwi na tayo. Alisin mo ang kamay mo sakit. Yunshen, tingnan mo ako. Kilala mo ba ako? Alam ko kung sino ka. Kaya huwag mo akong hawakan. Yunshen, si Qingli ito. Hindi ka ba uuwi kasama niya? Tawagan mo si Zhu Beiwei papuntahin mo. Zhou Baiwei. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kayo na ni Zhou Baiwei hiwalay na. Hindi ako pumayag dyan. Gu Yunshen, anong ibig sabihin nito? Nahulog ka na kay Zhou Baiwei. Nahulog ako sa kanya. Ngayon ko lang naisip, ganito pala kalalim ang nararamdaman ko. Nababaliw ka na ba? Anong meron siya, at hindi mo makalimutan? Nakalimutan mo na ba? Nag-post siya sa sarili niyang social media. Nahiwalay na kayo. Hindi ako pumayag, sabi ko na. Kung gusto mong makipaghiwalay, hindi magyayari kahit kailan. Sige. Maganda, Gu Yunshen. Huwag kang magsisi. Qingli, bye-bye. Qingli. Yunshen, ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Qingli. Sundan mo siya, bilasan mo. Gu Yunshen, ayos ka lang ba? Si Meng Qingli ang pinag-uusapan natin. Gagawan mo talaga, nang sama ang loob niya. Dahil lang kay Zhou Baiwei. Hindi ka natatakot magsisi? Nagsisisi na ako. Eh di sundan mo siya. Tulungan mo akong hanapin si Zhu Bei. Yunshen, ikaw. Sa lalong madaling panahon. Ibabalik ko siya kahit ano pa. Wiwi. Nakalimutan ko. Wala na siya sa tabi ko. Kamusta? Ang numerong itinawag mo ay hindi maabot. Subukan mo ulit mamaya. Zhu Beiwei. Sagutin mo ang telepono mo. Sige na, sagutin mo kung may lakas ka. Hindi ko inakala na isang araw, ang pagkawala kay Zhu Beiwei ang magpapawala ng kontrol sa akin. Hinahabol ka pa rin ni Zhou Baiwei, ha? Hindi ko alam. Noon, sa puso ko, si Meng Qingli ang laging nariyan, kaya kahit nag-abroad siya para mag-aral, hindi ko siya mayalis. Maganda naman talaga si Zhou Baiwei. Bakit hindi mo subukan? Ha? Dirk, subukan mo. Sige na, subukan mo lang, subukan mo. Ngunit nang pilit akong kumbinsihin ng mga kaibigan ko, nagsimula akong mag-atubili. At pumayag maging boyfriend niya. Ang dahilan kung bakit ko siya pinili. Marahil dahil masyado siyang masigla, masyadong matyaga, parang si Meng Qingli. Hindi ko talaga siya nagustuhan at alam niya yon. Pero pareho kaming tahimik na umiwas sa usapin yon. Nag-date kami tulad ng normal na magkasintahan. Gu Yunshen. Nang mag-senior year na at mas madali na, nang pag-usapan namin ang pagsasama. Saka nag-iba ang lahat sa pagitan namin. Hanggang sa pagbalik ni Meng Qingli sa bansa. Sa lahat ng pagmamadali kong puntahan si Meng Qingli, akala ko hindi halata. Nang sabihin niyang hiwalayan na, doon ko napagtanto, wala na sa kontrol ko ang lahat. Nasa Paris si Zhou Baiwei. Narito ang address. Doon ko naunawaan na para sa akin, hindi mapapalitan si Zhu Beiwei. Kamusta? Sino ito? Sino ang tumatawag? Hindi ko alam, walang nagsasalita. Zhu Beiwei. Scam call kaya ito? Sa tingin ko hindi, parang galing US ang number. Baka signal lang ang problema. Wag muna natin pag-usapan to ngayon. Sabi mo dati anak ka ng kaibigan ng nanay ko. Ngayon exchange student ka sa college ko. Oo. Si tita ang nagbigay ng address mo. Gusto niyang magtulungan tayo sa eskwela.
So ang ibig sabihin, nag-ikot mundo ang magulang ko. At responsibilidad mo na ako. Kung yan ang pagkaunawa mo, sige. Pumayag ka agad ng ganun-ganun lang. Bakit hindi? Kasi naman, hindi naman tayo ganun ka-stranger. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba noong di ka pa lumilipat? Yung maitim na batang kapitbahay ninyo? Ako yun. Kung may mangyari man sa'yo sa ibang bansa, sabihin mo lang sa akin. Hating gabi na. Magpahinga ka na. Nakapagpa-reserve na ako sa isang restaurant. Pagkatapos ng ilang araw, ililibre kita bilang welcome back. Para sa'yo ito. Ano to? Paborito kong candy noong bata pa ako. Aalis na ako. Sumiwi. Pag uwi mo, magpahinga ka agad. Ikaw na ang aasahan ko mula ngayon. Magandang gabi. Bayway. Huwag kang magpapati. Guyon Shen, hiwalay na tayo. Akala mo basta-basta na lang tayo maghihiwalay at palalayasin mo ako. Maganda ba yon? Ano ba talaga ang gusto mo? Magkita na lang tayo ng harapan. Hindi pwede. Wala ako sa bansa. Alam ko. Kakalapag lang ng eroplano ko. Ang kailangan mo lang gawin, maghanap ng kapehan. Bigyan mo ako ng address at hihintayin kita para pag-usapan ito. Hindi. Ako aalis hanggat walang malinaw na dahilan kung bakit tayo maghihiwalay. Hindi ko inakalang. Pupunta pa si Guyon Shen sa Paris para lang humingi ng paliwanag sa breakup natin. Wiwi. Hiwalay na tayo. Mas mabuting maglayo tayo. Pakiusap. Anong gusto mong pag-usapan? Sige, magsalita ka. Sino yung lalaking sumagot sa telepono mo? Kaibigan lang. Ito ba ang dahilan ng pagpunta mo rito? Siya ba ang dahilan kung bakit? Nag-iisip ka ng masyado, wala siyang kinalaman dito. Bakit mo ako hiniwalayan? May nagawa ba akong mali? Ang paghihiwalay dahil nawala na ang pagtingin. Hindi ba iyon normal? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagbubulaan. Kung may gusto ako, totoo yon. Kung wala, wala. Tapat ako sa sarili ko. Hindi tulad mo. Hindi tulad. Ikaw, duwag ka palagi. Kitang-kita ang gusto mo kay Meng Qingli, pero di mo masabi sa kanya. Ginamit mo ako na pangreserba. Habang nakakapit ka pa rin sa nakaraan. Alam kong wala kang gusto sa akin. Simulat sa pool, alam ko na. Noon kasi, akala ko. Kapag pinagsikapan ko, magugustuhan mo rin ako. Pero nang dumating si Meng Qingli, naisip ko na. Hindi makakamtan ang pag-ibig sa pagsisikap lang. Kung walang pagtingin, wala talaga. Kahit 1 taon, 3, 5 taon man. O 10 taon pa yan. Hindi magbaba. Pagod na ako. Kaya pinili ko na tapusin na. Paano mo nasabing hindi ko gagawin? Siguro dahil matagal kong pinanghawakan ito. Ang aking katigasan sa ating relasyon. Ang nagpaisip sa'yong hindi kita mapapakawalan. Ngunit kung titingin ka ng malayo, ang paghihiwalay maging para sa akin. Para sa iyo, o kay Meng Qingli, ito talaga ang pinakamabuti kaysa sayangin ang lakas sa akin. Bakit hindi mo subukang sabihin kay Meng Qingli ang nararamdaman? Kailangan tumingin ang tao sa hinaharap. Hindi ba? Nasabi ko na ang lahat. Pag-isipan mong mabuti. Wiwi. Sa 4 na taon ng pagmamahal ko, pakawalan mo na ako. Guyon Shen. Pakakawalan kita, Zubaywi. Hindi sa mundong ito. Wei. Naisend ko na sa'yo ang address ng restaurant. 6:00 ngayong gabi.
Sige, magkita na lang tayo. Magandang umaga. Anong ginagawa mo dito? Ang lapit ng tirahan natin. Nakatira ako sa unit 8,601. Di ba yun yung bagong lipat lang kahapon? Kakalipat ko lang. Hinanap ko na lahat ng breaker box, hindi ko makita. Pwedeng tulungan mo akong hanapin. Pwede mo namang tanungin ang admin ng building. Iniiwasan mo ba ako? Bakit ko kailangang iwasan ka? Kung wala ka talagang pakialam sa akin, bilang karaniwang kapitbahay lang, anong dapat kong katakutan? Hindi ka pa rin makatiis sa hamon, ha? Heto, andito lang pala. Kung wala nang iba, aalis na ako. Weiwei. Weiwei, hindi ka man lang lilingon dito. Ano pa bang makikita rito? Matagal kong pinaghirapan, para lang maayos tong lugar na to. Hindi mo naman kailangang gawin to. Kailangan ko. Alam kong galit ka pa sa akin ngayon. Alam ko rin ang mga pagkakataong nasayang. Gusto kong bawiin lahat. Ayusin natin ang lahat. Weiwei. Alam kong nagkamali talaga ako. Huli na ang lahat. Tapos na tayo. CJ, bilang kapitbahay mo, salamat sa pagtulong mo kanina. Bilang kapitbahay mo, sana ay huwag ka na dumating pa para gambalain ang... Ano't nagkataon? Paulit-ulit mong sinasabing gusto mong pumunta sa parke, maganda ang panahon ngayon, magliwaliw tayo pagkatapos ng trabaho. Mawalang galang na, pwedeng umusog ka ng kaunti. Kapag di ka umayaw, ibig sabihin payag ka na. Naghihintay ako sa parke. Pare, uuwi na ako. Di ka pa uuwi. May hinihintay ako. Pero ang tagal mo nang naghihintay. Siguro di na darating yun, no? Eh di maghihintay pa rin ako. Umuwi ka na, Song. Polem. Paalam. Pasensya na. Overtime sa internship kaya nahuli ako. Sakto lang, nakatiming ka pa. Tingnan mo kung anong gusto mong kainin. CJ, salamat sa ngayon, sumuhe. Bakit hindi mo na ako tinatawag na kuya? Ngayon, hindi ka naman mas mataba kaysa sa akin. Paano ko sasabihin ng malakas? Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang, umuwi ka muna. Kakausapin ko siya. Sige.
Siya ang kaibigan mo. Iniwan mo ako sa park para sa kanya. Nagpakapuyat ako sa paghihintay. Guyonshen. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Bakit ayaw mo pa akong bigyan ng pagkakataon? Dahil wala ng saysay. Anong wala ng saysay? Ikaw, wala ka ng halaga. Alam mo ba, ngayong araw lang, nagpunta ako sa 7 magkakaibang flower shop para mahanap ang mga bulaklak na gusto mo. Sabi mo gusto mong panoorin ang mga lobong lumilipad. Romantiko at malaya ang pakiramdam. Handa na rin yon. At itong manguke. Wiwi, bakit hindi mo pa ako bigyan ng isa pang chance? Guyonshen. Palagi ka nang nagmamagali. Nagtatanong ka kung bakit. Bakit ayaw kong bigyan ka ng pagkakataong magbagong tama? Dahil wala ka namang ginawang mali. Ang hindi pagmamahal sa akin ay hindi kasalanan. Ang hindi pag-intindi sa akin ay hindi rin kasalanan. Ang kamay mo. Ito, allergic ako sa mangga. Hindi mo ba alam? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko sinabi. Guyonshen, sinabi ko naman. Nakalimutan mo lang. Ang mga ginawa mong pagtulong na ito sa paningin. Nakakatawa talaga. Sa kanyang orgulyo. Mula ngayon, hindi na siya muling lilitaw sa harap ko. Maganda ito. Hindi talaga taga-iisang mundo. Ang ating dalaga simula pala. Pagkatapos ng araw na iyon, ako at si Guyonshen ay bumalik sa ating sariling. Kahit magkasalubong man kami, hindi kami magbati-bati. Akala ko, 2 linya na, hindi na magtatagpo muli. Hanggang nagkasakit si Sumuhe, at dinalhan ko siya ng gamot ng gabing iyon. May hindi inaasahang nangyari. Ibigay mo ang bag mo. Ngayon na. Bilis, gawin mo na. Tara na. Galaw, ye. Kuya Yonshen, Bilis, umalis na tayo. Officer, tulong. Wei, malapit ka na ba? May nangyari dito. Ayos ka lang? Papunta na ako dyan. Dadalhin kita sa ospital. Hintayin mo. Darating na ang pulis sa kahit anong oras. Sa tingin mo ayos lang. Ginawa mo lahat ito para lang sa bag? Nababaliw ka na ba? Sabi ng doktor, may impeksyon ka sa bag. Mas mabuting manatili ka sa ospital para maobserbahan. Salamat sa tulong mo. Matagal mo na akong inaalagaan. Ngayong ikaw naman ang may sakit. Siyempre ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Dito, tayo lang ang magkakilala. Kaya dapat tayong magtulungan. Kung may kailangan ka man, sabihin mo agad sa akin. Magpahinga ka muna. Tatanungin ko ang mga nurse kung ano ang dapat nating bantayan. Excuse me po, hi. Pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang nangyari sa kanya? Sinaksak siya at maraming dugo ang nawawala sa kanya. Malaki ang pagkawala ng... Alam mo ba ang pangalan niya? Ayon sa ID niya, Guyonshen ang pangalan. Kilala mo ba siya?
Hindi naman nasa panganib ang buhay ng pasyente. Gising na siya ngayon. Gu Yunshen, Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. muntik na kitang mawala. Nakakatawa pa yan sa... Masaya nga ako. Masaya ako na sa wakas. Hindi ako nakapagpabagsak. Sulit ba? May mga patalim sila. Walang bagay na mas mahalaga pa sa buhay. Kung mas malalim lang sana ang saksa, baka hindi ka na nakaligtas. Nag-aalala ka ba sa akin? Nababaliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Kung para sa'yo. Handang isugal ang buhay ko para sa'yo. Gu Yunshen, bakit mo ako sinusundan? Hindi ko matanggap na nagkataon lang ito. Hindi ito pagkakataon. Ang pinag-o-internshiphan ko, nasa tapat lang ng opisina mo. Pagka-out ko kanina, nakita kitang nag-iba ng dinaraanan. Kaya naisip kong sundan ang lakad. Hindi ko inakala masasaksihan kitang nanakawan. Nag-alala ako't baka may importante kang dala, kaya tinulungan kitang mabawi ito. Hindi ko lang alam na may dalang patalim. Wiwi. Sumpa, hindi sinasadya ang pagsubaybay ko. Ngayon lang ba ako sinundan o matagal mo na tong ginagawa? Hindi naman pagsunod yun, sabay lang kasi tayong nauwi. Kaya nagkakasalubong tayo palagi. Gu Yunshen, dapat mong malaman. Hindi magbabago ang desisyon ko dahil lang sa sugat. Hindi ko naman bala, napilitin kang bumalik sa akin. Nasugatan ka at kailangang magpa-ospital. Hindi mo ba tatawagan ang pamilya? Laging abala sa trabaho. Malamang hindi sila lilingon sa akin. Nasugatan ka na nga, hindi ka pa dinadalaw? Palagi silang nagtatrabaho. Palibot-libot sa negosyo. Minsan, hindi sila umuwi ng 1 taon. Hindi naman malala. Kaya hindi na sila darating. Naiintindihan ko. Anyway, salamat sa ginawa mo ngayong gabi. Nasaktan ka dahil sa akin. Kaya ako na ang bahala sa'yo habang nandito ka. Wiwi. Bakit ikaw? Nasaan si Zubeiwei? Seryoso, tingnan mo ang oras. At naiisip mo pa rin si Zhou Ziwei. Gu Yunshen, gaano na ba ako katagal na wala? Muntikan ka nang mamatay. Wala ka bang pakialam sa sarili mo? Tinanong kita, nasaan siya? Noong malaman kong nasaktan ka, agad akong bumalik para dalawin ka. Wala kang pakialam kung pagod ako. Sa puso mo, sa mga mata mo, si Zhou Baiwei lang ba ang mahalaga? Meng Qingli, akala ko malinaw na ako noong huli. Hindi kita kailangan. Umuwi ka na lang. Hindi mo ako kailangan. Ayaw ka na nga ni Zhou Baiwei. Naiinis na siya sa'yo. Kung hindi, sinong mag-aalaga sa'yo ngayon? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong malaman nasaan si Zhou Baiwei. Tingnan mo mismo. Siya ang babaeng laging nasa isip mo. Habang nasasaktan ka para sa kanya. Nasa iba naman ang atensyon niya. Mahina pa kamay ko mula kahapon. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Anong ibig mong sabihin mahina kamay mo? Akala mo bata ako? Ang sweet naman ito. Di ba? Maaga akong gumising para dito. Salamat, Wei. Huwag kang magpaka-formal sa akin. Ang pagpapagaling mo ang mas mahalaga kaysa sa lahat. Subo ka pa. Nasasaktan ka pa rin. Bakit ka pa nandito? Nasasaktan pa rin ako. Ngunit nasaan ka na? May sakit ang kaibigan ko, kaya. Paano naman? Di ba't ako ang tumulong sa'yo kay Meng Qingli? Kung ikukumpara sa akin, mas kailangan mo siyang mag-alaga sa'yo, di ba? Zubeiwei. Alam mong may nararamdaman ako sa'yo. Ngunit ipinipilit mo pa rin akong ibang tao. Alam mong nasasaktan ako. Pero ibang tao ang inalagaan mo. Kalimutan mong kaibigan ko siya sandali. Kahit hindi naman siya. Bakit kailangan kong ipaalam lahat sa'yo ng maaga? Kaya sa puso mo, mas mahalaga siya kaysa sa akin. Di ba halata na? Yunshen, ayos ka lang ba? Nasaktan siya ng ganito dahil sa'yo at hindi ka pa rin kontento. Zhou Baiwei, bakit hindi ko nakita na kaya mo palang maging ganito kasakit? Yunshen. Lumabas ka. Yunshen, ako talaga ang kakampi mo rito. Hindi na kailangan. Kung masasaktan man ako, problema ko yan. Wala ka doon. Gu Yunshen, sa huli, ikamamatay mo ang babaeng to. Alam mong gusto ka niya, ngunit pinatawag mo pa ako. Masaya ka bang nakikita akong nahihiya? Miss Meng, hindi kita katulad. Wala akong ganoong hilig. Ikaw.
Nasasaktan ka pa rin. Kung ayaw mo sa alaga ni Meng Qingli, kukuha ako ng nurse para sa... Hindi mo ba kayang? Abala talaga ako, walang oras. Kaya ito. Ang pakiramdam ng maiwan. Ilabas mo ang galit mo kung paano mo gusto. Pero hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo ako pwedeng iwan. At piliin ang iba. Hoy, tatay. May kilala ka bang mga propesor sa kolehiyo ng Agham at Sini? May estudyanteng nagngangalang Joe. Byway sa exchange program. Pwede mo ba siyang tanggalin sa listahan? Salamat, tatay. Nahiya ako kay Joe Byway. Huwag mong isiping madali lang ito sa'yo. Nandito ka na. Bakit mo pinigil ang exchange program? Walang dahilan. Gusto ko lang gawin. Meng Qingli, sige na. Ginagamit mo ito panakot sakit. Tapos pinapunta mo ako dito. Ano ba talaga ang gusto mo? Lumayo ka kay Guyunshen. Ang layo mong magpakalayo-layo. Siguro dapat alamin mo muna ang totoo. Si Guyunshen ang laging sumusunod sa akin. Hindi ako sa kanya. Alam ko. Pero sandali lang siyang nawala sa sarili. Basta lubusan mong iwanan siya. Makakalimutan ka niya agad. Bakit hindi mo siya kausapin? Sana manatili siyang malayo sa akin. Kaysa sayangin mo ang lakas sa akin. Dahil sabay kayong lumaki. Hindi ba dapat kayo ang mag-ayos ng problema niyo? Kilala ko siyang mabuti. Habang hindi niya nakukuha ang gusto, lalo siyang nahuhumaling. Sa puntong ito, wala nang makakapagpasensya sa kanya. Kung ganon, kahit umalis ako, hindi pa rin niya ako mapapakawalan. Ano naman ang makukuha mo? Wala kang pakialam doon. Sabihin mo, payag ka o hindi. Kung handa kang umalis, ma-arrange ko ang exchange program sa ibang bansa para sa iyo. Pareho lang ng kalidad sa school mo ngayon. Paano kung ayaw ko? Wala kang pagpipilian. Sino ang nagsabing wala? Guyunshen, narinig mo iyon, di ba? Sana ang away niyong dalawa, hindi na ako madamay pa. Kayo na ang bahala dyan. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ka maaabot ni Meng Qingli. Binibining Meng, kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Binibining Meng, pakiupo po sa sasakyan. Nang ahas si Guyunshen na pilitin akong umuwi sa bansa. Binibining Meng, pakiupo po sa sasakyan. Kung ayaw ko. Binibining Meng, lumampas ka na sa hangganan. Bitawan mo ako. Maghintay ka, sasabihin ko ito sa tatay ko. Tapos na kayong dalawa ni Guyunshen. Binibining Meng, nakausap na ni binatang si Jimeng ng maaga. Desisyon po ito ni Jimeng. Ang tatay ko. Si Josie Wei ba ang tinutukoy mo? Yung slot para sa exchange student. Dapat may papalitan sana. Biglang sinabi ng nasa taas na hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Nagbago ba ang isip ni Meng Qingli? O nang bubola lang siya? At hindi naman talaga seryoso. Sure. Tamang oras ka dumating. Itong estudyanteng ito ay nagtatanong tungkol sa exchange program. Mas marami kang alam dyan. Kaya ikaw na ang magpaliwanag. Sige. Nandito ka dahil kay Weiwei, hindi ba? Weiwei, yan ang tawag mo sa kanya. Naayos na ang sitwasyon niya. Huli ka na. Sino ka ba? Ano ang karapatan mong tulungan siya? Kailangan pa ba niya ng tulong mo? Kailangan man niya ako o hindi ko alam. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi kanya kailangan. Ano ang ibig mong sabihin? Si Ginoong Go, hindi ba? Tapos na ang kwento ninyong dalawa. Kung magpupumilit ka pa ng ganito, masasaktan lang kayong dalawa. Ang anuman sa amin niya ay wala kang kinalaman. Meron akong kinalaman. Dahil gusto ko siya. Sabihin mo ulit yan. Sa tingin mo ba may karapatan kang magalit? Nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero pansamantala lang yon. Wala kang ideya kung gaano niya ako kamahal dati. Ipinagluluto niya ako ng pananghalian. Kapag sobrang pagod ako at nakatulog, tahimik siyang nananatili sa tabi ko.
Kapag umuulan, nag-aalala siya na baka mabasa ako. Kaya dinadalhan niya ako ng payong bago matapos ang klase. Sabihin mo sa akin, kaya mo bang pantayan ang 3 taon na nakasama ko siya? Kung mahal ka niya talaga, bakit kayo nag-iwalay? Nagagalit lang siya. Hindi, nadismaya siya. Jigo, kung ako sa kanya, makikipag-iwalay din ako sa'yo. Wala kang alam. Alam mo ba paborito niyang pagkain? Siya. Mahilig siya sa matamis at maasim. Alam mo ba iniinom niyang paborito? Mahilig siya sa tsaa. Alam mo ba ginagawa niya kapag nagagalit siya? Kumakain siya. Hindi. Gusto niyang magsalita ng magsalita. Wala talagang tigil sa pagsasalita. 2 linggo kong inaral lahat ito. 3 taon ka di mo pa rin alam. Kaya, hindi siya galit. Nadidismaya lang talaga siya sa'yo. Hindi. Hindi totoo yan. Guyun Shen. Tama na yan. Ginoong Gyu, pwede bang lumabas ka sandali? Wiwi. Lumabas ka. Ako na ang lalabas. Pwede mo bang ipangako sa akin? Huwag kang makisama sa kanya. Ano sa palagay mo ang pinag-uusapan nila? Sa tingin mo, sasagot siya sa kanya? Bakit nandito ka pa rin? Pumayag ka bang maging kayo? Hindi. Man o hindi ako pumayag. Man o hindi kami magkasama, wala ka doon sa usapan. Huwag kang masyadong magsaya. Naiintindihan ko. Pero hindi ko lang mapigilang sumaya. Ginoong Gyu. Gusto mo bang maglakad-lakad? Guyon Shen. Dapat kang bumalik sa States. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Noon, palagi mong sinasabi na gusto mong maglakad sa parke, pero hindi kita pinapansin. Hindi kita sinasamahan. Ngayon, may oras na ako, magagawa ko na. Marami pa tayong 3 taon sa hinaharap. Sa susunod na 3 taon, pangako, hindi na ako magiging katulad ng dati. Tingnan mo ang punong ito. Hindi ba parang lovers tree sa school natin? Noon, sabi ng lahat, ang mga nagtapat sa ilalim ng lovers ay magsasama habang buhay. Kaya ibig sabihin tayo rin, di ba? Guyon Shen. Sabi ng lahat sa eskwelahan, kapag ipinahayag mo ang nararamdaman sa puno ng pag-ibig, magkakasama kayo habang buhay. Zubaywe, magkasama na tayo ngayon. Ayaw kong intindihin. Gusto ko lang ulit magpahayag ng saloobin ko. Hindi ka pwedeng tumanggi. Guyon Shen. Parang oras na para magpaalam. Noong mga panahong iyon, kung naging masigurado ako, naging mas maalaga sa'yo. Magkakaganito kaya tayo. Guyon Shen. Wala nang saysay pag-usapan ang nakaraan. Hindi na tayo makakabalik. Ang buhay ay napakahaba pa. Hindi tayo pwedeng mawala sa isang sandali. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko. Ikaw rin. Hoy, kayong dalawa, gusto nyo bang magpa-picture? CJ. Salamat. Isang huling bagay. Pwede ba tayong magyakapan ulit? Bilang magkaibigan lang.
Sana'y makahanap ka ng magmamahal ng lubos sa'yo. Ikaw din. Pasensya na. Tinatanggap ko ang paumanhin. Gu Yunshen. Hindi na kita aabalahin pa. Gu Yunshen. Umuwi ka na. Nasa China ang pamilya at mga kaibigan. CJ. Magkaibigan pa rin ba tayo pagkatapos nito? Titingnan natin kung magkakaroon ng pagkakataon. Sa nakaraang 3 taon. Salamat. Gu Yunshen. Paalam. Paalam. Zubeiwi. Ako. Ano ang sinabi mo? Wala yon. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Hindi na kita ihahati. Kasama si Gu Yunshen noong araw na natapos ang mahabang 3 taon. Sa wakas ay naunawaan ko. Ang taong minsan kong minahal ay magiging isa lamang. Pasahero sa mahabang buhay ko. Itinuro niya kung paano magpikit at kung paano bitawan. Basta't patuloy akong magpapatuloy. Titignan ang kinabukasan. Maalalaman kong walang hindi kayang lampasan. Kasama si Zubeiwei, ang maigsi nating 3 taon ay tuluyang nagwakas ngayon. Ngayon ko lang napagtanto. Ang hirap ay hindi pagpupumilit, kundi ang pagpapalaya. May mga taong lalayo na habang ang iba'y nakakulong. Sa nakalipas na panahon. Nakulong sa larawan 3 taong huli na may pangalang pamamaalam.